Hello everyone, welcome back to my channel. Arte-arte no? Ayun. Hello everyone, welcome back to my channel. So, may nakikita kayong kaba ng palay at my back. So, nagiging expression na natin ang so. So, ito na po yung pinatanim natin na naka-live po ako kasi minsan nahihirapan po talaga ako sa pag-i-edit. So, yun. Ito na po yung naani natin dito sa farm na so, may power bank akong dala dahil lobat na yung cellphone natin. Kanina pa tayo dito. Ito na yung ano po natin naani dito sa part na pinataniman ko sa may yan. Basta familiar na po kayo sa location na to. Ayan yung kalsada na yan kasi madalas din po tayo ditong gumawa ng vlog. So, yun. Ito po yung naani niya. At ito yung ginagamitan namin ng organic fertilizer. So, may part pa rin po na hindi po ganong natubigan sa farm na to. Although, kasi pagdating po sa farming dito sa amin, salit-salitan yung pagpapatubig galing po dun sa sapa. So, kapag medyo late, so may portion daw to na natuyutan din. Pero, maganda pa rin po yung ani niya. Ito talaga yung ginagamitan namin ng organic fertilizer at lagi ko po talagang excuse me. Lagi ko po talagang pino-promote ang paggamit ng organic fertilizer para po maka-save po tayo sa ating tanim. At kung makikita nyo behind my back, ayan yung mga sako na yan is chicken manure po yan, organic fertilizer na after po nating ma-harvest yung natitira, may natitira pa po kasi 3 hectares po yung sinasaka ni Father dito at 2 hectares po yung nataniman ko ng punla, yung mano-manong patanim. So, dahil kinukulang na rin po ng tubig at mahangin po dito, minabuti na po ni tatay na ipa-harvest itong farm, maski ganito pa po yung kanyang kulay. May mga verde pa po siya kasi nalalaglag na rin po yung bunga ng palay dahil sa sobrang mahangin. Katulad nga po nung nakaraan na naka-live tayo ay sobrang hangin. Sobrang hangin po talaga. So, ito po yung kanyang Hindi ko po ito na-update sa inyo mga kakabsat, mga ka-farmers kasi malayo. Malayo tamad si Inday. So, ayan. Ito yung bunga. So, ito po yung farm namin na kahit papano maganda po talaga. And yung farm po namin dun sa may poultry housing, bali 3 hectares po yung tinaniman ni tatay doon. Yet, yung 3 hectares na yun, 30 sacks of palay lang po yung nakuha namin dahil natuyot nga at wala po kaming patubig plus nahuli po kami sa pagpapatanim. So, yun po yung bad side kapag nahuli ka at hindi mo na i-timing dun sa season na tag-ulan talaga. So, kung katulad dito sa amin na sahod ulan at wala pang irrigation, hindi pa irrigated yung lupa, ay kailangan yung season na tag-ulan is doon ka mag-start din na magtatanim para maanihan mo siya ng maayos at hindi siya matuyot. So, yun yung pinakamahirap na part pagdating po sa farming. Ganon. So, kailangan tanggapin kasi talagang kasama po yun sa pagpa-farming. So, nakakuha po si Father
dito ng 140 sacks sa 2 hectare. So kapag pag second cropping is mas mababa po yung harvest natin na palay kasi natutuyot po yung bukid. Pero kapag main crop, yung first cropping na tinatawag is maganda po yung harvest po natin. Plus mayroon pa pong hindi pa naani. So dito man lang kami makabawi. Ganon ang sakripisyo. So, pagdating ng yung portion na yun, yung mga chicken manure na yan is ilalagay na rin ni Father pag naani yung natitira niya. Pero buntis pa lang daw naman yung yung palay. So, maglalaan ka pa ng effort para mahintay. Pero saglit na lang yun. So, yun lang ang update ko for today's content. Bye-bye!